Greetings mga kababayan. Ito pong muli ang inyong lingkod si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang Batas Pinoy po ay isa pong legal aid and public service program ng inyong lingkod. Ang ating pong napag-usapan dito ay huwag mo niyong maituring na isang legal opinion or legal advice dahil wala naman po tayong kakayahan na kayo ay ma-interview o mapag-aralan pa nating mabuti ang inyong mga dokumento o mga ebidensya. Bagkos, ang ating pong pag-usapan dito ay maituring lang po ninyo na isang academic discussion. At kung kayo man po ay may compelling reason o legal na issues, ay makapag-ugnayan po kayo sa inyong lawyer for further professional guidance. Maraming pong salamat. Ang ating pong paksa ngayon ay may kinalaman sa pagpirma ng mga legal documents, no? Especially kung ito ay gagamitin sa Pilipinas at yung parties ay wala po sa Pilipinas. Ang parties ay nasa abroad, halimbawa sa US man ito, sa Europe o sa Canada. Ito yung magiging mga usapin na dapat nating malaman kung paano ba ang ating gagawin. Kung gusto nating pumirma ng kontrata, magkaroon tayo ng halimbawa pirma ng deed of sale o deed of donation tayo o ano mga legal na documents na pwede nating gagawin. Mapirmahan kahit na wala po tayo ron. Kasi alam po ninyo, ang pagpirma po kasi ng mga legal documents, okay, upang ito po ay magiging enforceable, lalo na if this creates real rights, okay, unenforceable rights, ay kailangan po talaga na yung due execution ng mga parties ay mapapatunayan. And this can only be proven kung either nagkaroon po ng acknowledgement in the presence of a notary public or those officers authorized to administer oath na kung saan siya ay nagpapatunay na pumirma sa kanya yung contracting part, yung mga parties to the documents at base doon sa kanyang pagsaliksik at sa kanya pa due diligence ay nakita niya, napakita ito ng mga identification card, no? At siya talaga yung mga parties ito sa kontrata. So that pag ginawa po ito, yung dokumento po na from private document ay magkaroon po ito ng this will be impressed with public character na kung saan yung due execution po ng dokumento ay napatunayan at ito ay magiging enforceable before the court of law at ito po'y kikikilalin ng ating mga ahensya ng gobyerno sa ating pamahalaan sa Pilipinas. Okay? Pero ang issue dito ay paano kung wala siya sa Pilipinas? Okay? Ngayon, ito po ay sasagutin natin at bibigyan ng buhay sa sulat na natanggap natin sa ating isa sa ating mga taga-subaybay. At allow me to read his question. Sabi pa niya, Attorney, paano kaya kung nasa abroad ang doni? Paano na ang dapat gawin o maaring gawin ng paraan? May kinalaman po sa donation ang kanyang tanong. So it appears sa kanyang tanong, maiksi lang po yung tanong niya, yung doni po, sa donation nga po pala, no? Speaking of donation po is a privilege, no, conferred by law to an owner of a property wherein nililipat po niya yung kanyang property because of love and liberality doon sa ibang tao, which is called doni. Okay po? Yung nagbigay po, siya po yung donor. Okay? Now, upang magkaroon po ito ng enforceability, okay? Kailangan po yung donations must be duly signed by the donor, okay? Yung donor. And then, kailangan din po na yung donee, yung pinagbigyan, has to sign the deed of donation, okay? Paano daw niya ngayon mapipirmahan yung deed of donation? Kasi kailangan po yung donee, para ang donation ay maging enforceable, kailangan mayroong acceptance, written acceptance. The acceptance of the donation may be made in the same instrument or the same, halimbawa doon sa second page
or in the same page of the donation, okay? Pero ang may acceptance dapat nito. Pag wala pong acceptance, hindi po perfect yung donation. Kasi kailangan po ay merong acceptance. Because remember, ang donation din po is, bound din po yung donee, no? Sa mga terms and condition doon sa donation. Kasi po, maaari na narinig nyo noon na pag nagbigay ng donation, merong terms and condition. Ano bang condition ng deed of donation? Marami po. So, kailangan, kung ano man yung terms and condition nito para magiging binding ito doon sa tumanggap o sa donee, this has to be signed by the donee, by the contracting. In short, nagkaroon po ng contract si donor at saka si donee. Okay? Kaya kailangan yung kanilang due execution must be proven. Kailangan, sinong magpapatunay? Yung pong bukod sa kanilang testigo, ang magpapatunay po ay yung notary public or those officers authorized by law to administer oath. Now, in the case of documents na executed abroad, ay kailangan po na yung dokumentong iyon must be duly acknowledged by the Philippine Consulate, no? Kung saan ay siya na yung nagnonotaryo. Okay? That's nilalagyan po ito ng red ribbon. Although, meron naman pong mga situation ngayon wherein dahil ang Pilipinas po ay naging member na ng Apostille Hague Treaty Convention, wherein ang kinikilala na po na legal documents, ang mga dokumento na executed abroad, kahit na hindi ito na-acknowledge ng ating Philippine Consulate. As long as ito po ang galing sa mga member countries. As of last year po, ay mahigit 117 countries na po ang sumali dito. Isa po ang Pilipinas na sumali po dito way back 2 or 3 years ago. So kahit na yung legal na documents ay hindi ito notarized sa ating Philippine Consulate, for as long as yung bansa na kung nasaan man kayo is a member of the Treaty Convention, kikilalanin po ng ating ahensya ng pamahalaan sa Pilipinas yung dokumento na notarized ng kanilang abogado or notary public nung bansa kung nasaan man po kayo na member siya ng Apostille Hague Treaty Convention. Okay? So, mahalaga po na i-recall po natin na yung dokumentong ito, yung deed of donation or ito man po ay isang deed of sale o ito man po ay isang special power of attorney, kailangan at gagamitin ito sa Pilipinas, kailangan po na ito'y man-notarize, okay? Na mapatunayan yung kanilang due execution ng either notary public doon sa ibang bansa na member ng Apostille Treaty Convention or sa ating Philippine Consulate. Kung sa Philippine Consulate po ito, ay kailangan ito'y mayroong red ribbon. Sa pagkaalam ko po, ang US at karamihan po ng bansa sa Europe, sa Asia, ay member po ng Apostille Hague Treaty Convention. Ang Canada po, for reason of its unique legal personalities ng mga kanya-kanyang province, hindi po sila nag-join, hindi sila signatory sa Apostille Hague Treaty Convention. Kaya kung kayo po ay nasa Canada na hindi pa member ng Hague Apostille Treaty Convention, wala po kayong recourse kundi ipanotaryo yung inyong legal documents na gagamitin sa Pilipinas before the Philippine Consulate kung saan man kayo naroon na probinsya dyan sa Canada. Okay? So, in a nutshell, yun po ang ating paksa at sana po nabigyan namin kayo ng kaakibat na kaalaman sa paksang ito. Maraming pong salamat at hanggang sa muli.